Теперь у вас есть двоюродная сестра. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Natasha na ipinalabas noong 2015. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Mark na nakikisaya kasama ng kanyang mga kaibigan. Matapos ng party, tumungo si Mark sa isang silid upang makipaglampungan sa isang dalaga, ngunit tinanggihan siya nito kaya tahimik na lamang siyang umalis. Nang makarating na ng bahay, nanood na lamang ito ng videos ni Mia Khalifa sa kanyang laptop hanggang sa makatulog siya. Kinaumagahan, maaga siyang ginising ng kanyang ina at sinabing darating ang kanyang tiyuhin kaya kailangan na nitong tumayo at maghanda dahil bibisita ito sa kanila. Sa sumunod na eksena, makikita ang tiyuhin ni Mark kasama ang asawa nitong si Jenna na mula sa Russia at salo-salo silang naghapunan. Napatingin naman si Mark sa nagpupumiglas na dibdib nito. Matapos ng hapunan, ipinaalam ng ina ni Mark na paalis si Jenna patungong Russia upang sunduin ang anak nitong 14 anyos na anak nito sa unang asawa. Makalipas ang ilang araw, ang buong pamilya ni Mark ay tumungo sa airport upang sunduin si Jenna kasama ang anak nitong si Natasha at doon unang nakilala ni Mark ang dalaga. Ilang araw pa ang lumipas, pinakasalan ng tiyuhin ni Mark si Jenna at matapos ng seremonya ay nagsaya ang mga ito sa tahanan ng binatilyo kung saan naman nakatuon lamang ang paningin ni Mark kay Natasha. Matapos ng party, dinala ni Mark ang dalagita sa kanyang silid. Tinanong siya ni Natasha kung ano ang kanyang pinagkakabalahan habang siya ay nasa kanyang silid. Ayon naman kay Mark ay madalas siyang naglalaro ng video games at nag-aaral ng leksyon. Nagtanong muli ang dalagita kung nagdala na ba ito ng babae sa kanyang silid at nakipaglampungan. Nanahimik saglit si Mark saka ito nagsabi kay Natasha na ito ay 14 na taong gulang pa lamang at paano ito nakakapagsalita ng mga ganoong bagay. Sumagot si Natasha na hindi niya ikinahihiya ang lahat na kanyang nasabi dahil nagpagalaw na siya sa mahigit 100 kalalakihan. Saka nito inalok si Mark kung nais din itong magtikiman sila. Sumagot si Mark na hindi maaari dahil pinakasalan ng kanyang tiyuhin ang ina nito kaya magpinsan sila. Ayon naman kay Natasha, wala itong pakialam dahil mababa ang tingin niya sa kanyang ina dahil sa pakikipagtikiman din ito sa iba't ibang lalaki. Isang araw, kinausap si Mark ng kanyang ina at pinakiusapan itong samahan muna si Natasha dahil bago pa lamang ito doon at wala pa siyang alam. Idinagdag pa ng ginang na para na rin itong pinsan ang dalagita. Kinabukasan, tumungo si Mark sa bahay nila Natasha. Kinausap siya ng ina nito at sinabing batang isip pa lamang ang kanyang anak, kaya kung ano man ang sabihin nitong masama sa kanya ay wag na niya itong patulan. Kinatok ng ina ni Natasha ang pintuan at pinagbuksan naman ito ng dalagita. Sinabihan ito ng kanyang ina na magbihis na dahil lalabas ito at sasama kay Mark, ngunit nagalit ang dalagita sa ina at umalis. Hinabol naman ito ni Mark at tinanong si Natasha kung bakit galit ito sa kanyang ina. Sumagot ang dalaga na hindi siya galit sa kanyang ina, kundi kinasusuklaman niya ito. Matapos nun, dinala ni Mark si Natasha sa isa sa kanyang kaibigang si Rufus. Nagtanong ang dalagita tungkol sa buhay ni Rufus at ayon kay Mark ay mag-isa lang ito ngayon dahil ang mga magulang nito ay nag-out of the country.
Pagkatapos nun ay nagtungo sina Natasha at Mark sa isang restaurant upang kumain. Nang magpaalaman na ang dalawa ay nagbilin si Natasha na huwag siyang sunduin ni Mark sa kanilang bahay dahil siya na mismo ang pupunta sa binatilyo. Kinabukasan, habang nagbabasa si Mark ng kanyang lecture, nagtungo doon si Natasha. Umupo ang dalawa at nag-usap. Hiniram ni Natasha ang laptop ni Mark at nang mabuksan ito ng dalaga, ay nakita nito ang mga video na vitamins ng mga lalaki. Mahilig talagang manood si Mark ng ganoong video, ngunit nakalimutan nitong patayin ang kanyang laptop. Natuwa si Natasha sa panonood ng Bold at saka nito binuksan ang kanyang Facebook. Sinimulan niyang ipakita ang kanyang mga pribadong larawan kay Mark. Kaya nang makita naman ito ng binatilyo, ay tumigas ang manoy nito. Tinanong siya ni Natasha kung nais nitong ilabas ang init ng kanilang katawan. At bago pa man makasagot si Mark, ay biglang nagtanggal na ito ng kanyang mga damit. Kaya nauwi ang dalawa sa matinding talpakan. Matapos nang may mangyari sa dalawa ay naging mas malapit na sila sa isa't isa at palaging magkasama. Araw-araw silang gumagawa ng bata maraming beses sa isang araw. Kaya si Mark ay unti-unting nahuhulog na ang loob kay Natasha. Isang araw, umalis ang tiyuhi ni Mark kasama ang ina ng dalagita. Kaya kailangan ni Natasha na mag-stay sa bahay ni Mark. Habang nag-uusap naman ang dalawa sa silid, sinabi ng dalagita na masaya ito kasama si Mark at nais niyang doon na talaga ito mamalagi. Ayon naman sa binatilyo ay maaari naman itong mag-stay doon hanggat gustuhin nito. Malungkot na sinabi ni Natasha kay Mark na pinagtatak sila ng kanyang ina ang tiyuhi nito dahil nakikipagkita ito sa ibang lalaki. Idinagdag pa nito na isinumbong na niya ito sa kanyang stepfather, ngunit hindi ito naniwala. Sa sumunod na eksena, makikitang dumating na ang tiyuhi ni Mark at ina ni Natasha mula sa biyahe. Sinabihan si Natasha ng kanyang ina na sumama na itong umuwi sa kanila, ngunit tumanggi ang dalagita dahil masaya daw ito doon. Nagalit ang ina nito at sinabihang alam nito ang dahilan kung bakit ayaw nitong umalis doon at ang pinaggagawa nito kay Mark. Nang marinig ito, sumiklab sa galit si Natasha at nagsimulang makipag-away sa ina. Mabuti na lamang naawat ng ama ni Mark ang dalagita. Galit na galit si Natasha sa kanyang ina, ngunit wala siyang magawa kundi sumama sa ina pa uwi. Kinabukasan, pinuntahan ni Mark ang dalagita, ngunit kinausap ito ng ina ng dalaga na iwasan na ang kanyang anak dahil sa madumi nitong gawain, dahil nagpapatikim ito sa matatanda at batang kalalakihan. At matapos masabi ang mga bagay na iyon ay isinara na nito ang pintuan. Umalis na ang binatilyo. Ngunit ng gabi ding iyon ay nagtungo si Natasha sa bahay ni Mark dala ang kanyang mga gamit. Ayon sa dalagita ay babalik na siya sa kanyang bayan at inaya pa nito si Mark na sumama na sa kanya. Ibinunyag din ni Natasha na magdi-divorce na ang kanyang ina at tiyuhin nito dahil nahuli sila ng kanyang ina na nagtitikiman silang dalawa ng kanyang stepfather. Binalak talaga nitong akitin ang kanyang stepfather upang pag-awayin ang kanyang ina at tiyuhin ni Mark. Iginiya na lamang ni Mark si Natasha sa kanyang silid. Nalulungkot ito dahil aalis na ang dalagita kinabukasan. Ngayon pang mahal na niya ito. Kinabukasan, binigyan ni Mark ng pera si Natasha upang may panggastos ito. Matapos nun, tahimik namang umalis ang dalagita dala ang kanyang maleta. Sa sumunod na eksena ay makikitang pinag-uusapan ng mga magulang ni Mark ang pag-file ng divorce ni Jenna sa kanyang tiyuhin. Alam ni Mark ang dahilan, ngunit hindi niya ito ipinabatid sa kanila. Ilang araw ang lumipas. Tumatawag naman ang kaibigan ni Mark na si Rufus sa kanya, ngunit hindi niya ito sinasagot. Isang araw, binisita ni Mark si Rufus sa bahay nito at nagulat nang makita nito si Natasha doon. Ayon naman kay Rufus ay ilang beses niyang tinatawagan si Mark upang ipaalam na naroon si Natasha, ngunit hindi niya ito sinasagot.
Galit na tinignan ni Mark si Natasha at doon niya napagtantong ang kanilang love affair ng dalagita ay isa lamang walang kwenta. Kinuha ni Mark ang kanyang bisikleta saka ito umalis na masama ang loob. Anong klaseng babae si Natasha? Dahil ba ito sa pagpapalaki ng kanyang ina? Ikomento lamang po ang inyong sagot. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment, and share na din.